English ba ito? Happy Sabbath everyone. Happy Sabbath. Maraming salamat kapatid sa sa pagbigay mo sa akin ito uli. And to be honest, I prepared this one last week pero nagkasakit ako. Tapos parang dahilan ko na naman na parang ayaw ko, di ba? Yung ganun, parang ayaw ko, parang ganun. Kasi sabi ko, Lord, tulungan mo ako na yung words na nagagaling sa akin, hindi galing sa akin, hindi para sa iyo. At dahil marami, dahil it's easy to say the word, pero yung pala ay hanggang sa bibig lang, hindi sa puso natin. Kasi ang nakalagay dito, sino ang nagbasa ng devotional natin? January 10? January 10 devotional? Sinong nagbasa? Wala? Gahapon. Ang nakalagay dito, ano ba yun? Dito sa John 13:34, love one another as I have loved you, that ye also love one another. Itong salita na ito, it's karamihan, madali natin sabihin, I love you, nakikiramay ako. Sa palagay mo kaya, minsan pag nagsalita tayo, para yung I love you, I care for you, parang sa bibig na lang, wala yung sa puso natin, hindi ba? Minsan pag sinasabi, ay kawawa ka naman, naalala mo yung pamangkin ko nung sa Pilipinas ako, nagugutom kami, sabi niya, ay gutom na gutom ako, ante. Kaya sabi ko, anong gawin natin? Sabi niya, hindi ko alam anong gawin natin, kasi nasa airport kami Tapos, yung pinsan niya, nag-ano siya ng text. Sabi niya, alam mo pinsan, nagugutom kami. Sabi naman yung pinsan niya, ay kawawa naman kayo. Ang sagot niya kaagad, walang maitulong yung kawawa. Gawin mo kung anong dapat mong gawin. Di ba? So, kasi itong love one another, nabasa ko rin ito nung narinig ko rin yung love one another, marami itong meaning nasa sa atin na yun kung anong dapat nating, kung anong klaseng tao tayo, at ano ang definition natin sa love. Kasi narinig ko rin yung Swedish na preacher last week, sabi niya, minsan pumupunta tayo sa church, nagbabasa tayo ng Bible, love one another. Pag Sabado, ay talagang seryoso tayo, parang religious tayo. Yung lang ba ang iniisip natin, yung Sabado lang? How about yung there is Monday to Friday? Ano kayang ginagawa natin? Diba? Minsan iniisip natin, Lord, gusto kong mag-preach sa maraming tao. Hindi mo pa nga kayang gawin dito. Pupunta ka pa doon sa ibang na mag-preach, hindi ba? Kasi sabi niya, minsan ang iniisip natin yung malaking project. How about yung everyday? Na yung pala, di ba minsan nandoon ka sa supermarket, nagmamadali ka, dali mo, di ba? Yung bang madali kang naiirita, tapos kung minsan hindi mo pala alam, yung tao pala na lalapit sa iyo, yung pala nangangailangan ng tulong. Hindi yung love, di ba? Hindi mo, as a Christian, sabi niya, ang iniisip natin lagi yung bang sa palagay natin, titingnan tayo ng tao na, marami akong seminar, marami akong napuntahang kahit ano-ano. So para bang sa tingin natin mataas tayo sa iba, hindi yon mga kapatid. Dahil ang sabi ng Panginoon, pagpunta sa langit, hindi education, hindi yung sa puso natin nandyan. Hindi pakunwari, kundi sa puso. Amen. Hindi sa puso. Hindi yung pagdating dito sa church, masyado tayo seryoso. Pero sa labas, as God said, you are the light of the world. And if you love me, keep my commandment. Yung din ang sabi niya, love one another. Hindi ganun kadali mga kapatid ang sinasabing love one another. Kasi alam mo, minsan, hindi sinasabi ng Panginoon, mahalin mo yung nagmahal sa iyo. Kasi ang sabi ng Panginoon, mahalin mo rin yung kaaway mo. Hindi ganun kadali, pero pag nandyan ang Panginoon sa atin, hingiin natin pati ang Holy Spirit, magawa natin yon sa humble heart. Kasi sa humble heart, kasi hindi pwede yung mas magaling ako sa iyo, nagbabasa ako ng Bible, marami kong hindi yon. Kasi kung ang love nandyan sa iyo, sa puso mo, love mo sa Panginoon, wala kang tinitingnan kahit sinong tao nandyan sa paligid mo. Gawin mong magagawa mo, tanungin mo yung sarili mo. Dahil ako din minsan, marami akong mali. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I want you to change me, pero hindi ganun kadali. Pero hindi din sinasabi ng Panginoon na
Na hindi din ibig sabihin na dahil tutulungan tayo ng Panginoon, bahala na lang siya na wala din tayong gagawin. Mayroon din tayong gagawin, hindi ba? Kagaya nung lagi ko ito binabasa, love one another. One time, nakita mo nyo ba noon yung husband ko na may kasama siya din, yung wala ako na sa Pilipinas ako, yung may kasama siyang bata pa, yung taga-Cagayan, taga-amin, bata pa siya. Hindi ko siya kilala, totoo lang, to be honest. Nung nasa Sweden ako, nalaman ko na yung bata na yun, New Adventist siya, she is from Catholic, no? Pero yung nanay niya, inaano siya, yung parabang hindi siya pinapakain, minsan nagluluto sila ng baboy, ganyan. Nalaman ko sa kapatid ko. Tapos ewan ko ba kung anong nangyayari, na hindi ako makatulog, asawa ko hindi makatulog. Sabi ko sa kapatid ko, pwede magbigay mo sa akin yung number. Sabi ko, tapos nung gabi na yon, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo siya. Sabi ng Panginoon, padala mo ng pera. Oh, no, Lord. Yun, para sabi ni Lord na, padala mo ng pera. Sabi ko, Lord, bakit ako pa? I don't know her. Nandito ko sa Sweden, ang layo ko. Padala mo ng pera. Sabi ko, padala mo ng pera. Sabi ko, no, dili. Yung bang, hindi ba sa totoo? Pero binasa ko na ito, ha, love one another. Oh, ay, nagtrabaho ako Monday, Tuesday. Tapos sabi ko, may pera ka sa bag mo, ipadala mo yan. Sabi ko, oh Lord, mamaya. Na para man nakipag-usap, Lord, mamaya na. Monday, Tuesday, Wednesday, trabaho ako. Ay, Lord, mamaya na kasi ang Wednesday, talagang nakipag-argue ka. Mamaya na, Lord, kasi sabi ko, yung Western Union, magsirado mamaya, 6 o'clock, di ba? Ay, natapos ako sa trabaho ko, 6:30. Ay, Lord, sirado naman. Yung bang naman, ganun ang dahilan ko lagi, pero hindi ako natutulog. Siya din pala, hindi. Friday umaga, off ko, sabi nung boss ko, pwede bang mag-work ka muna kasi sabi niya, kulang tayo ng tao. Sabi ko, o sige, punta ako. Pagdating ko doon, sabi nila, oy, ba't pumunta ka? Ang dami natin. Tinawagan ako ng opisina sabi nung kasama ko, sabi niya, tawagan mo yung office kung anong nangyari kasi double book. Tapos, nung tumawag ako, sabi, hindi, ikaw ang magtrabaho ka kahit na mali namin yun. Hayaan mo yung extra yun pauwiin. Hindi ko siya pauwiin, sabi ko. Extra siya, nangangailangan siya ng pera, ako regular ako, hayaan mo siyang magtrabaho. Ay, nako, 12 o'clock, sabi ko, Lord, talagang ang Panginoon talagang 11 o'clock. Saan ang punta? Anong oras yung 11 o'clock? Western Union, open. Western Union, open. Nagkakad ako, padung ako sa bus. Ay, Lord, sabi ko, Western Union, open. Padala ko ng pera. Lord, 1,000 lang kaya. Yun ba? Nagkipag-argument. Tapos, ba't pinadala ko yung pera ko? Pero, parang bakit pa kasi? Kailangan ko yung pera ko, ganon. Pagdating ko doon sa bahay, nakaupo ko, pero maganda yung kasi talaga namang gusto kong tumulong. Pero dahil minsan kailangan tayo ng pera, hindi ba? Pagdating ko sa bahay, alas 12 ng mga gabi na tumawag ako sa Pilipinas, sabi ko sa kanya, sabi ko, si May ba ito? Sabi niya, ote, ako. Sabi ko nang ganyan. Sabi niya, grabe ang pagmamahal ni Lord sa iyo. Sabi niya, bakit eh? Sabi niya, sabi ko, may pera ka dyan, nasa Western Union. Alam mo ba, ano ang sagot niya? Hindi siya nag-thank you. Ang narinig ko na lang yung iyak niya sa telephone. Sabi niya, wala akong makain halos ilang araw na. Minsan, tinutulungan ko yung mga classmate ko na ako ng mga homework o para bigyan ako ng pera para may makain ako. Sabi niya, isipin mo, nasa Sweden ako, nasa Cagayan siya, hindi ko siya kilala. Ako ang ginawang instrumento ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, love one another. Amen. Oo. Kaya, ang pakiusap ko lang sa inyo mga kapatid, magkakapatid tayo. Kung wag tayong tutulong dahil marami tayong pera. Kasi minsan, subukan tayo ng Panginoon. Nung pera mo siguro sa wallet mo minsan na piso lang o 100 lang. Pag sinabi ng Panginoon, ibigay mo yan, ibigay mo. Kasi kung hindi mo ibigay, ibig sabihin, wala kang tiwala sa Panginoon. Isa pa, ito bakit sinabi ko ito? Sorry. Nung nasa Pilipinas din ako, pumunta ako sa Makati Medical Center. Ang dala kong pera, 15,000 pesos.